Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Tayo nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ika-20 taon ng paghahari ni Artajerjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot?"
Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtanim ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tanghanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinambit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumipig. Sa aliw naming sila, ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtutugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa. Kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus,
may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong ating ibanghelyo ay parang medyo pangit tingnan ang reaksyon ni Jesus sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya. May nagsabi, "Panginoon, susunod po ako, pero hayaan niyo po muna na ipalibing ko ang aking ama." Anong sabi ng ating Panginoon? Hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa mga patay. Alam po ninyo, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang ugali ng mga Hudyo ay talagang igagalang ang kanilang mga magulang at ang responsibilidad ng mga anak na ipalibing ang kanilang mga magulang ay dapat nilang gawin. Pero sinabi ng Panginoon, "Let the dead bury the dead." Ano lang po ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Na meron pang mas higit na igalang dapat ang tao. At siya yun. Meron pang mas higit na ibigin ang tao kaysa sa kanyang mga magulang. At si Jesus yun. At anong sinasabi ng ating ni Hesukristo? Siya ay Diyos. Siya ay Diyos na dapat mas higit na mahalin at igalang. Kahit yun po ang unang turo sa ating ibanghelyo ngayon. Si Hesukristo ay Diyos. Pangalawang turo, bakit ganun na lamang sinabi ng ating Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya? Ang pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon para ipagpalaganap ang mabuting balita ay hindi po naaayon sa ating gana. Bagkus, ito ay naaayon dapat sa kagustuhan. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga gawain ay hindi madali. Una, babalikan natin, si Hesukristo ay Diyos. Kaya po, minsan siguro, napakalayo ng tinuturo ng ating simbahan sa ating buhay ng pagiging Diyos ni Jesus dahil marami pa tayong mas ginagalang. Mas may higit pa tayong pinapahalagahan kaysa sa Panginoon. Biruin po ninyo, no? Sinasabi ng Panginoon, "Ako ang mas ibigin mo kaysa sa iyong mga magulang." Pero para sa atin, maliban sa ating mga magulang, maliban sa Panginoon lalo, sino pa ba yung mas mahalaga sa atin? Ano ba talaga yung mas mahalaga sa atin? Ano ba yung mas iniibig natin? Kaya parang ang bilis na lang natin
na talikuran ng Panginoon. Parang ang bilis na lang natin lumayo sa simbahan dahil maraming mas mahalaga sa atin. Ano ba yun? Yung mga nakapagpapasaya sa atin. Mas madali na lang na magmukmuk sa kwarto, mag-scroll ng inyong mga phones, manood ng videos na Facebook kaysa sa magsimba. Mas madali na lang siguro na magbarkada kaysa sa gawin ng utos ng Panginoon. Mas madali para sa atin na gumawa ng masama dahil yon ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, panandalian. Ang bilis nating manloko ng ibang tao dahil malayo sa atin ang Panginoon. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos, ako ang Diyos ng buhay mo. Kung yung mga isda sa karagatan, mga ibon sa himpapawid, God provides for them, how much more you? No? Kung ika'y nagmamahal sa Panginoon at naisundan ng kanyang mga utos, how cannot He provide for you? Ika pa nga, di ba? We are less than the angels. But God loved us. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo'y mas mababa sa mga anghel. Kaya't sana mga kapatid, ang paalala para sa atin, buhayin natin si Kristo sa ating buhay. Hayaan natin maging Diyos ang Diyos sa buhay natin. Nang sa gayon, ay hindi natin mararamdaman yung kakulangan. Hindi natin makikita kung ano yung problema. But we know that there is always a solution. That we know that someone will feel us. And we know that there is Lord who will guide us. Hayaan po natin maging Diyos, ang Diyos sa ating buhay. Pero po may kaakibat yon na responsibilidad at obligasyon na ang pagsunod sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng willpower. Willpower to do His will. Kasi minsan kapag nakabatay lang sa gana, parang laging mayroong expiration ng lahat. Pansinin po ninyo, alalahanin po ninyo mga asawa ninyo. May mga asawa po ba kayo? May mga minamahal ba kayo sa buhay? Kung yung pagmamahal ninyo, nakabatay lang sa inyong gana, ngayon gusto kitang mahalin, pero bukas ayaw ko muna, nawawalan na ako ng gana sa iyo. Yung trabaho po ninyo, ay, wala na akong gana, hindi na ako papasok muna. Nawawalan ako ng gana, di ba? Kung nakabatay sa gana ang ating pag-ibig, lagi itong mawawala. Pero hinihikayat tayo ng Panginoon na ang pagsunod sa Kanya, ang pag-ibig sa Diyos, ay dapat punong-puno ng sarili, na ang sarili natin ibibigay sa Diyos no matter what. Dahil ganun ang pag-ibig. Mamahalin kita kahit na. Kahit na siguro may pagkukulang ka. Kahit na siguro minsan lagi kang aburido. Minsan, may topak ka. Pero mamahalin pa rin kita. Sana ganun ang thinking natin kapag tayo umiibig sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay perpektong-perpekto. Pero ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay palaging may karugtong kahit na. Kahit na nagkasala ka, kahit na minsan nagdududa ka, kahit na minsan tumalikod ka, kahit na minsan nagtraidor ka. No? Pero mahal kita kahit na. At yun din sigurong paanyaya para sa atin.
na magmahal kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. Nang sa gayon ay hindi tayo makagawa ng kahit na anumang kasamaan laban sa Kanya. Laban sa mga taong iniibig din Niya. Lalong-lalo na sa mga naghihikaos, naghihirap at nagdurusa. Sana po, kung mahal natin ang Panginoon, iibigin din natin yung mga abang alipin ng ating Panginoon. Dahil anong sinabi niya? Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kapag minahal natin yung mga kapuspalad, yung mga nahihirapan, yung mga pinagdadaan ng problema sa buhay, yung mga may depresyon, yung mga nalulumbay, nalulungkot, when we give our time, our wealth, our resources, our presence to them, we also give our all to the Lord. Kaya't mga kapatid, no? Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po nakabatay sa gana, kundi sa ating kagustuhan ng buong puso. At yun din ang tinuturo sa atin na ang pagmamahal ay hindi po dapat nakabatay sa gana. Dahil kapag nakabatay lang ito sa ating gana, palagi po may expiration. Sana sa ating buhay ay patuloy na mamuhay ang Panginoon. Maipakita natin ang grasya ng Diyos na dumadaloy sa atin papunta sa mga iniibig din niya. Kaya, nawa, ang grasya ng pag-ibig, ang grasya ng ating pagsunod sa Panginoon ay mamayani sa atin. Dahil sa sino man na sumusunod at umiibig sa Diyos, ay mayroong gantimpalang naghihintay, hindi lamang dito sa lupa, pati na rin sa langit. Kaya mga kapatid, hayaan natin maging Diyos, ang Diyos sa ating buhay, at nawa tayo'y sumunod sa Kanya, gawin natin ang utos Niya, hindi nakabatay sa ating gana, kundi sa ating kagustuhan na makapiling ang Panginoon, na mahalin din Siya ng buong puso, araw-araw sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan Siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob
ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din po natin sa ating mga dasal ang kaligtasan ng ating mga kapatid na nasalanta ng lindol sa Kabisayaan. Nawa, patuloy silang gabayan ng Panginoon. Sila'y maligtas sa anumang kapahamakan at panatilihin ang kanilang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama sa langit, sa aming pagdanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay. Pinsan, iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa pakpakumbaba niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinangangailangan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at mag-ingat po kayo palagi. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo at taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo
sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.